Hello everyone, ayan. So, welcome back to our YouTube channel. Kasama Hey, namin si Kuya Charlie. And now, mag-training kami. may mic ba yan? Yes. Hello, low, low, low. Ayan, ayan. Ready na tayo? Hindi, sa kanya lang. Personal lang. Kakailangan ko ba itong ikabit dito? Wow, sana all sikat. Okay, so as part of the introduction, so yung mga gagawin natin dito is most likely gagawin din yung ninyo sa baba. Pero, may consideration, depende kung anong klase yung market nyo doon. So, not all na mapag-aaralan nyo rito, pwede siyang mai-apply. Okay, so this would be a Baguio-based system. So, yan. So, this would be your machine there. Same lang siya dito. Ang kinaibahan lang niya kasi it's two group heads. So, when you say group head, dalawa yung kanyang ganito. So, ito, dito, most likely, inaano yung coffee. So, walang ginagawa itong machine kung hindi maglabas lang ng tubig. Yan lang yung pinakatrabaho niya. Okay? So, this is your machine. This would be your grinder naman. So, dito. May container siya sa likod. At the same time, meron din siyang pwede siyang direct sa water. So, gano'n. So, may ganito kayo. So, by tomorrow, Wednesday tomorrow, no? Siguro Wednesday night, baba kami doon to set up your machines. Ayusin din namin. And then another refresh na naman para hindi nyo makakalimutan. So, yan. Your grinder is a adjustable grind sized siya. So, pwede siya up to the finest grind. So, maganda na siya dahil automatic na yung kanyang features. So, hindi nyo na kailangan hindi nyo na siya kailangang i-calibrate ng i-calibrate kasi calibrated na siya. Okay, later on, pag-aralan din natin what's the meaning of calibration and kung bakit very important siya pagdating sa paggawa ng coffee. So, most likely, yung training natin, dito lang tayo nakafocus. Kasi ito yung inyong major na gagamitin sa business. So, yan. This would be your portafilter, meaning ito yung paglalagyan mo ng kape. Yan. So, automatic na yung grinder nyo. Nakaset na ba to? Yeah. So, hindi nyo na kailangang manual dosing. So, ang manual dosing, papakita ko sa inyo. So, ang manual dosing is yung ganito. Meaning, kailangan mo siyang i-dose, tapos hihilain nyo sa gilid para lumabas yung beans, yung ground. So, hindi na ganito yung kinuha natin para hindi kayo mahirapan doon kasi wala ako most likely doon to calibrate. Ito kasi kinakalibrate based on the life span ng beans kasi nag-age yung beans every day. So, ito most likely everyday siya tumatanda. So, kailangan mo siyang i-adjust daily yung size niya. So, yeah. Now, masyadong ito, bibigyan namin kayo. You mean kung paano siya? Hmm. Dito kasi, ano na siya, I mean yung grinder ninyo, kahit hindi siya daily, kahit 1 month siya, okay pa to. Ito kasi, ang problema dito, uh, yung kanyang doser plate, iba. So, talagang very manual ito. Yun. Ito automatic na, hi, pasok ka po. Ay, dito ka na lang sa gilid. Okay lang po yun. Pag nawala, di papalitan ko yan. So, yan. So, set ko lang siya saglit. So,
Ano natin? Okay. So, isa-isahin nating introduce sa inyo ito para kahit ito muna yung mapag-aralan nyo today. Then tomorrow, or kahit mamaya, maggawa tayo ng drinks ninyo gamit yung sarili nyong machine. So, this would be the steaming wand. Itong steaming wand, very important na lagi siyang nalilinisan. Reason, kasi nag-i-stack dyan yung gatas. So, once na nag-stack yung gatas dyan, at hindi nyo siya na-purge lagi, pag na-punish siya, maiinom ng customer. So, may lasa din kasi siya. So, yan. Meron kayong dalawang ganito. Yung isa straight. Ito, equal yung kanyang burstment of steaming. Yan. So, steam siya. Ganyan kalakas yung pressure. Yan. Tuturo ko din sa inyo. So, this is the steaming one. This is the steaming knob. Tapos, meron tayong one group head. Ang tawag dito is group head. Diyan naman lalabas yung water. Wait lang. Nagpa-function pa siya. Yeah. So, hindi siya heat exchange. Meaning ng heat exchange is hindi siya pwedeng pagsabayin. Ito. Pero, ang maganda lang dito, yung steaming ninyo, mabilis na. Hindi siya yung tulad yung sa corkboard na yon, yan, maliit na version. Pag tinanggal yan, makikita nyo yung maliit na version nito. Yun talaga, sobrang tagal ng steaming niya. Yan. So, pwede naman silang magsabay. Ang problem natin, baka hindi ma-produce nung init nito. Yung para dun sa coffee. Okay? Dapat ang init nito is umaabot ng PSI niya is 125. Meaning ng PSI is yun yung heat na kailangan ng coffee para makapag-brew ka. So, these are the control buttons. Ito, single shot, double shot. So, yan yung cup. 1 cup, 2 cups. Yun. So, pag-aralan din natin ito. Ito is yung water drip. Ito lang. Pag prines nyo, hot water yung lalabas. Ganun. Ito yung drainage niya. Meron kayong hose na ganito. Para may sink. Yung ganito. Lumalabas siya. Yan. So, ito yung pinaka-basic nung inyong nung machine. At ito naman, purge. So, kung gusto mo lang siyang linisan sa loob, before mo salpak to. Yan. So, meron yang process kung bakit meron tong button, kung meron naman tong dalawa. Ganun. Then, ito yung drip tray. Wala akong kuko eh. Yan. Ano number to? Number 64. Ba't mas nauna pa yan? Ito yung niyan. So, detachable to ha. Pwede ninyong itapon. Yung isa, shoot nyo yung hose, nandito lang siya sa ilalim. Si-set up namin to doon. Yeah. Okay. Ito, kailangan nyo kasing pagpatungan ng cup. Ang maganda sa machine ninyo, mataas na. So, kahit yung iced coffee, pwede siya. Kahit nakaganyan yan. Tapos, kahit hot cup na ganito, diretso na siya. So, mamaya magsasample tayo para maintindihan nyo yung lahat. So, you have your own tamper. So, ito yung tamper. Meron tayong, nga pala, yung tamping pad nga nila para ma-practice na nila. Andiyan lahat sa box. She's Nubita, our supervisor dito. Yan, weighing scale din. Eto, okay. So, ang difference ng one shot is, ba't double shot pala to? Ito lang yung dumating sa inyo. Hello? Okay. One shot means, half shot lang siya nito. So, since dalawa ang inyong dalawang portafilter, sorry. Since dalawa ang pout ng inyong portafilter, pakita ko sa inyo. Ito. Since dalawa ito,
Pag prines nyo ito, usually, for 2 cups na siya. Meron kasi tayong ganito, single dose lang. Single pout na wala ito. Yun yung para dito sana. Pero ito, pwede nyo pa rin gamitin. Iaayos natin siya based sa customer. Kung sabi nila, 1 shot lang ang gusto ko. So, ito lang ipipress nyo. So, 1 shot, ibig sabihin, yung amount ng tubig nito, mas konti compared dito. Ganun. Mas matapang tong 2 shots. So, ganun siya. Sa amin, wala pa? Yeah. So, ito sa amin is single shot. Pag prines nyo, single shot yan. Ay, shoot, may nakapasok na coffee? Wala. Okay, nagamit na. Okay, tapos ito, double shot namin. So, this is for iced. So, pwede nyo gamitin single shot for hot, double shot for iced. Ayusin natin lahat ng menu nyo tomorrow para at least maintindihan nyo yung process. Okay? Ito naman is espresso gauge or yung bar gauge. Meaning, gagana yan kapag may nakasalpak dito sa kanya. So, for example, ganito. Marami pa rin. Anong calibration ito? Sige, ayusin ko ito mamaya. Okay. Nagets ko na. Nag-adjust pala ako kahapon. Anyways, ituturo ko sa inyo. Okay. Yun ang reason na bakit ayaw nyo na mag-coffee. Kasi pagdating sa coffee, maraming considerations pagdating sa beans. Tulad nito. Nagtataka ka kasi calibrated na yung 12 seconds mo. 12 seconds is actually exact for 15 grams supposed to be. Pero bakit ganun ang dami? Kasi yesterday, nag-adjust kami ng grind size. Inayos namin siya. So, pwede kayo mag-adjust ulit. Finer, kung gusto ninyo. Yeah. Para mas maliit yung coffee. Mas manipis. Kasi, eto, hawakan mo. Yan, very rough. Try mong kapain, very rough. Diba? So, try nyo tong sa amin. Try nyo itong sa amin. So, yan. Iba rin siya. Yan. Iba ang texture niya, iba rin yung kulay niya, iba rin yung ano. So, ganyan. So, later on, pag-aaralan natin yan lahat. So, where is the ano? So, ulitin ko ito ang portafilter para pag may nagtanong doon sa inyo, kasi kayo ngayon nagsimula ng coffee shop sa Tayug, for sure maraming sobrang galing na tao doon na magsasabing, ganito yung beans, ganyan. So, huwag kayo ma-intimidate sa mga ganong tao. Basta importante, alam nyo yung produkto ninyo, alam nyo yung beans ninyo, at alam nyo yung ginagawa ninyo. That's all good for the business. Okay? Ito, ang tawag rito is coffee distributor. Meaning, dinidistribute niya lahat yung ground beans dito sa portafilter to even out. Bibigyan ko kayo ng reason bakit. Okay. Reason bakit kailangan natin siyang i-distribute. Dahil, pag meron basag dito na or crack, doon dadaan yung tubig. Ibig sabihin, hindi niya lahat ito malalagyan ng water. So, ang gamit lang nito, ganito. You don't have to push, just twist. Then, even out na siya. Nakita niyo yung crack na yon? So, yan, maaayos yan gamit yung inyong tamper. So, tamper goes like this. Ang itsura, ang standard should be ganito, ang hawak. Okay, hindi ganon, hindi ganyan, hindi ganito. Okay, it should be your finger and your thumb dito for the reason na kailangan niyang ipantay. Alright, pantay ito, pantay doon, pantay dito sa gilid. And, alam niyo ba yung timbang ninyo? Hindi. So, reason na kailangan niyong malaman yung timbang ninyo kasi ita times 2 ninyo rito. Ganon dapat kabigat. So, for example,
Sa akin, 60 kilos ako. So, 60 plus 60, 120 dapat yung bigat. So, the whole pressure ng katawan mo nandito. So, ibababa mo lang yan. Parang ganyan. So, pressure lang siya. Then, you lift. Tanan, it's clean. Tama? At, titignan ko na yung oras. Baka nag-withdraw na. Okay. So, before inserting your portafilter with the grind coffee, ang importante rito is to purge it. Bakit? Kasi may nagawa ka na, di ba? Imagine niyo, kung hindi nyo pinurge, ganyan lang siya, tapos sinalpak nyo yon dito, may tira pang kape. Na? Kaya you have to purge it. Yeah. Ibig sabihin, you're removing the stain or yung na-burn na kape na una. Alright? So, dito na yan. Purge. There we go. After purging, click nyo ulit to. Then, salpak nyo to. Kahit saglit lang. Salpak nyo yan. You don't touch it here, touch it here. So, yeah. Para mapigyan lang ng, dapat mahigpit kasi ito. Pero wag naman sobrang higpit. Okay? So, 1 shot can be, or 2 shots can be. Ha? Wala yung handle nito. Okay, this one. So, sabi ng customer, 1 shot lang daw. Okay, pwede yan. So, gagawin, either or na kasi 2 pouts ka naman na. So, it's either ikabit mo to or ikabit mo to. Yeah. So, tingnan na muna natin yung dami ng 2 shots at yung dami ng 1 shot. Okay? Dapat dito, pati ito, kailangan kinakalibrate din lahat. So, ang dami yung kailangan gawin. Pero madali na lang yan pag nasanay kayo. Alright, tingnan nyo yung pressure bar. Diba? Tanan, lumabas siya. Ibig sabihin, ito kailangan nyo intindihin, pinakamadali lang. The more the finer ito, the finer the ground is, yun yung bara niya dito. Imagine niyo yung sink na punong-puno ng bara. Alam niyo yan, ganun, pang bara. So, hindi makadaan yung tubig. Ganyan nangyari. So, paano dumadaan yung tubig? Pinipressure ng init. Kaya may kaping lumalabas. Ibig sabihin, nilulutok niya. Ganun. Yan. So, we're done. That's the double shot. Ibig sabihin, ganito karami yung ini-intake ng isang tao. Timbangin natin. That is 93 grams. Ilang grams tayo? 80, no? 80. So, standard pa rin siya. Okay? Okay pa rin siya. This is good for iced coffee. Now, let's see doon sa hot. Now, ang pag-remove, ganito lang. Alright? Diba? Naluto niya na. Okay. Yan. Luto na siya. That's it. Then, what I always say dito sa cafe, this is a dry section. Ito. Hindi sila pwedeng mabasa. Reason. Kasi, hindi rin pwedeng mabasa to. Dapat dry din siya. Kaya dito sa area namin, ito dry section. Aayusin natin to lahat doon sa inyo. Sa baba. Para yung workflow ninyo, ganito kaayos. I mean, from the cup to syrups, to dito, to the ice, and then serving. Okay? Then, all you need to do is to brush. Hindi naman siya basa, dry lang to. Okay? So, iwasan yung mag-tamp dito sa gilid, bawal yon. And then, ito lang mag-distribute para even siya. Try natin yung single shot. Sa single shot, gagamit ka ng single dose. Okay? So, single and double. Nagigets mo ba? Ang double, it means double yung ganito. Kasi nga matapang. So, pag single, single lang siya. Magre-red siya. Oo, yan. Yan, magre-red siya and then push lang yung button, yung red na yun. Push nyo lang. Shoot, ang dali ng buhay ng tayog. Sa amin, imagine niyo lahat nakaano. So, this is single. Pero may mali pala tayo. Hindi ito yung portafilter ng single. Ang portafilter ng single ito. Mas malalim to, double, single. Kaya nga, tipid sa oras, kesa tanggal kayo ng tanggal,
Gamitin nyo na lang yung double. Gamitin nyo ng double. Pag may customer nag-request, ihiwalay nyo na lang yung pout niya. Kasi same thing lang siya. Okay? So, try natin. Double. Doon na lang, tapos ihiwalay na lang natin. What? Hey, you want to drink? Let me take a drink later. Ayan o, mas konti siya ngayon. Kasi nag-adjust tayo ng grind size. Okay? So, ito, enough na yan. So, pwede nyo ganun. Pag parang rainbow na siya. Pero magagamit pa yan. Ito, lahat yan magagamit. Pero sa atin yan, tatapon ko. Okay, so, press down. Tomorrow kayo mag-actual lahat para at least masubukan ninyo. Yan. Yung ganito, okay lang yung may mga ganyan. Pero, basta walang crack. Ayan. So, press nyo lang siya ng maigi. And then, sisilipin nyo kung pantay or hindi. Kung hindi, adjust nyo lang siya. Kung hanggang saan yung pantay niya. Gets? Purge. Okay, after purging, salpak. Tight. And then, tignan na natin kung anong itsura ng single. What again? Ay, yung towel nila, tago mo na. Ito lang gagamitin natin. Hindi tayo nagtimbang. Ito na lang. Excuse me. Hindi calibrated yung ano. 9.6. So, bagsak siya. So, kailangan ko muna itong i-calibrate ulit. Kasi, dapat 30. 30 to 60 ang pinapurge. Madali lang naman siyang iayos. Anyways, tingnan nyo, oh. Tapang, no? Yan yung beans. Coffee. So, since nasa coffee business kayo, you need to love coffee na. Kung hindi nyo love yung coffee, di ba? So, yan. Now, this is a good machine. You got one of the best machines din na pwede nyo gamitin for commercial. And sa steaming naman tayo, introduce ko yung sa steaming. So, sa steaming natin, very important na lahat ng milk nyo naka-chill. Bakit? Kasi paano kung tuloy-tuloy kayong tawag doon, nag-i-steam. So, mainit na lagi yung pitcher nyo, tama? So, kung mainit na yung pitcher, kunwari, 10 lahat yan na puro hot. So, mainit na to. Kaya kailangan chilled yung milk. Para kahit binuhos nyo rito, malamig na siya. Kaya ganito rin siya kanipis. Okay? Kahit mainit siya, once na binuhusan nyo ng chilled na milk, lalamig pa rin siya. So, sa steaming, very critical. Wala ng milk. Tayo ako ng gatas, brother. Kaya mga gatas namin dito, naka-chill lahat. Ay, nag-out ako ng milk for training, ha? Babayaran ko. Okay. So, tomorrow na tayo mag-measure kung ano yung mga kailangan ninyo. Kung gaano karami, gaano kakonti. Hawakan mo siya. Yan, di ba? Sobrang lamig. Di ba? So, nire-ref siya. Okay. Wow, kumalat pala yung pag-steam ko. Usually kasi sa amin, pag nag-i-steam, pwede nyong lagyan ng ganito. Yan. Para hindi siya tumalsik. Pero ito yung para sa steaming one. Ito lagi dapat basa. Yung sa steaming one, laging basa. Kasi nag-i-stack yung milk. Nasan ko lang ito sa ulit. Linisin ko mamaya. Okay. Sa steaming, purge. Same thing kung paano nyo ginagawa rito. Kung may purge, ito may purge. So, purge nyo muna. After purging, okay, position yung steaming one. Ito may technique ulit. Ngayon, depende ulit to sa inyo. Kung paano ninyo gagamitin siya sa inyo. Kung saan kayo mas komportable. Kasi, kung sinabi mong cafe latte, it should have a exact foam to create an art. If you say cappuccino, dapat exact yung foam niya to create a cappuccino drink. So, iba-iba pa rin yung steaming.
So, salpak nyo lang tong ganyan. Alright? Once it's in position or it's in place, ang pag-soak niya is hanggang dito lang. Huwag nyo isawsaw yung buong ito. Hanggang dito lang siya sa may line. Okay? Yan. And then, yan. Konting, ganun lang. Santayin nyo na siyang mag-init. Now, may rules na naman dito ha. Meron tayong pina-follow na standard ng init ng gatas. Hindi siya pwedeng sobrang init kasi matatai yung customer or mauutot. Yan. Tapos na. Alright, we're good. Paano malalaman kung Mainit na? Meron tayong temp. Nakalimutan ko lang bumili. Meron kayong temp na ganun. So, tingnan nyo yung foam, yung texture ng foam, lapit. Kita nyo, shiny. Pag ginanon ninyo, mawawala yung bubbles. Pag ini-swirl ninyo, magiging shiny. Tama? Okay. So, once na shiny na siya, okay na siya, pwede na kayong mag-pour ng milk. Maliit kasi yung cup ko. So, ganyan na siya. So, you just performed a latte. Ganyan siya. So, that's it. Now, dito, magda-dry out na siya. So, kailangan yung wet. Yan. Wipe the steaming one properly, even dun sa ilalim. Okay? You push it back and then purge. Purge before using, purge after using. And then wipe ulit. And then rest it. You're done. Okay? So, kung titignan nyo, napakadali lang kung tutuusin. Okay? Pero, ang ano talaga dyan, ang talagang pinaka-challenging dyan is yung mag-calibrate kayo ng coffee. So, we'll be teaching you on how to calibrate. In a long run, malalaman din ninyo kung age na yung coffee or hindi. Ituturo din namin how to identify kung age na yung coffee. Punasan ko lang to sa. Pagdating pala natin doon sa tayog, tatanggalin natin to. Pangit tignan. Ano lang yan, para hindi magasgasan. Okay. Ako nagagalit ako pag may mga tubig to mga ganito. Kasi sanay ako na dry section yung mga tamping pad. Yan. Next, ito naman is heated plate. Heated to ha, mainit to. Reason, para lahat nito, heated na. Tandaan nyo, ang coffee, love nila, kapag mainit, lalo na espresso, love nila yung mainit na mga ganito. Pag sinalpakan nyo ng ganun, dapat mainit na. Then next pala, bukas na lang para may challenge. Wag na ngayon, kasi kung ngayon, baka hindi na kayo mag-training bukas. Yan. Basic lang, parang knowledge lang, introduction. Bukas, kayo gagawa lahat. Kasi hindi na tayo magfo-focus ng operations. Kasi may operations kayo sa baba. So ito, ang training lang talaga natin dito is yung ito lang, dalawa lang. Magfo-focus tayo dito bukas, and then yung menu na gusto niyo tomorrow, kaya kailangan ko rin si Ma'am Ame rito para tignan natin kung ano. Now, we have the 14,000 worth matcha dito sa amin. 14,000 pesos per kilo. Ito siya. So, ganito siya kamahal. So, if you want to avail this is original from Japan. So, ang per kilo nito is 14,000. Siyempre, papatikim ko kayo, galing kayo sa biyahe, di ba? Papatikim ko kayo niyan. Magugulat kayo sa lasa niyan kasi hindi yan yung ordinary yung matcha lang na nabibili lang dyan sa ano. Meron kasi tayong unsweetened at saka sweetened na matcha. This is the unsweetened. At saka green na green yung kulay niyan, kaya ganun. Now, kunwari ganito ang mahigpit, kasi matagal na, hawakan mo yung buong machine, pull mo lang dito. Reason na sa amin, pinupukpok namin kasi mabigat talaga to. Okay? Ganyan siya talaga. See? Luto na. So, meron kayong ganito, pero yung maliit na version. Okay? If you want to upgrade na ganito, pwede din. Okay? Yan. Purge. Purge. Is it okay to wash the portafilter? Yeah, okay lang. From time to time. Tapos, lagi, ang portafilter dapat mainit.
So, kailangan nyo lang siyang ibalik. Yan. Pati ito. Tap nyo lang. Punasan. Ito, dry towel. Yan. Ganyan lang naman siya kalinis. Okay? Then after that, wag nyo na i-purge. Wala namang gagawin coffee. Salpak nyo lang. Ano yun, oh? Ayan. Off, ayan. Ay, ito, sa gilid. May switch button siya. Yan. Para, pag inon mo kasi, light lang. Light lang siya. Kaya pag prinas mo yan, mag-on yung buo. Ganon din dito. Yan. So, meron siyang emergency, rito. Pag prinas nyo yan, mag-grind siya. Alright. Saan na yung on? Ito. Itong on niya sa harap. Pag ito hindi nag-work, pwede nyo gamitin yung likod. Okay. So, tomorrow, ayusin natin para at least kahit mag-double kayo, double dito, isa lang yung function niyo. Okay? Ayusin din natin yung menu. Ngayon, gagawa ko ng matcha nyo. Anong gusto nyong matcha? Yung dirty or yung malinis? Yung malinis? O, sige. Hot or iced? Ice. Masarap ang matcha namin sa ice. Okay. See? Ganito siya. Tomorrow, marami tayong... Ay, Nobita! Marami pa tayong milk? Order ka nga. We need it tomorrow. Marami tayong gagastusin bukas na milk kasi magpa-practice kayo. Ah, shoot. Bye-bye.